Hello, what's up mga kumare kong tigang? Ngayon pong araw na to mga kumare kong tigang ay isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan at tatalakayin natin sa bidyong ito. Kasi ngayon po'y pag-uusapan natin ang isang pinaka-klasiko at talaga naman pong ito po'y talagang pinaniniwalaan ng ating mga matatandang mga inuno tungkol po sa pamahiin ng patay. Nako, pamahiin ng patay. Kasi ngayon po'y malapit na po mga kumare kong tigang ang November 1. Ako, mag-uundas na naman. Kaya ito po'y napaka-interesting pong pag-usapan ngayon ang tungkol sa mga pamahi na ito tungkol po sa ating mga patay. Alam niyo po ba mga kumare kong tigang kung ano po yung mga sinasabing mga pinakalumang pamahi yan pagdating sa usapan ng ating mga yumaong mga kamag-anak o mga minamahal sa buhay? Nako, marami po yan mga kumare kong tigang. At yan po ang iisa-isahin po natin ngayon mga kumare kong tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing mga usapin tungkol po dito, ay panoorin niyo lamang po ang video kong ito. O siya, go mga kumare kong tigang. So, ayun na nga po mga kumare kong tigang, at since nga ngayon po ako, malapit na naman po mga kumare kong tigang ang November 1, mag-uundas na naman. Kaya ito pong napili po nating topic ngayon na pag-uusapan, ang pamahiin po sa patay. Alam niyo po ba mga kumare kong tigang na marami pong paniniwala ang ating mga matatandang mga inuno patungkol po sa mga pamahiin sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay? Oh, talaga ba? Opo, at alam niyo po ba yung pinakamatatanda, nakakatakot at nakakagimbal na mga pamahiin tungkol po sa patay? Nako, meron ba lang ganun? Opo, mga kumare kong tigang. At yan nga po ang iisa-isahin po natin for today's video, mga kumare kong tigang. So, ano ba yung mga yan? Yun na nga po, mga kumare kong tigang, kaya wala nang masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Ngayon nga po, pag-uusapan natin ang mga sinasabing mga pamahiin na yan tungkol sa ating mga patay. At una po dyan, mga kumare kong tigang, yung pinaka-classic sa lahat, mga kumare kong tigang, na tinatawag na pagpag. Pagpag, opo, ito po yung sinasabi yung pagpapagpag daw po ng mga dumalaw sa patay, sa burol ng patay, kapag ka tayo po ay nakikipaglamay o nakikipaglibing, mga kumare kong tigang. Baka naaabatan nyo po yan, yung kayo po yung nakipaglibing, dapat po nagpapagpag din po kayo. Hindi lang po yung sa paglalamay, mga kumare kong tigang, baka kayo yung nakipagburulan. Diba sabi, dapat na makipagburulan tayo doon sa patay, tapos pag-uwi na kayo sabi ni na magpagpag muna tayo sa isang lugar, diba, katulad ng 7-Eleven, usually ganun po, diba, tayo po nagpapagpag daw di umano para kumbaga tayo po hindi susundan nung mga kaluluwa ng patay. Pero ganun, opo mga kumare kong tigang. Pero ang isa pa po na palagi na lang pong nakakalimutan mga kumare kong tigang, baka hindi nyo po ito ginagawa, yung pong mismo pong paglilibing po ng patay. Dapat kayo po mga kumare kong tigang ay nagpapagpag din. Halimbawa kayo po nakipaglibing, yan, dapat po dumaan po muna kayo sa isang lugar para kayo po magpagpag. Halimbawa sa SM, yan, mag-shopping muna kayo o mag-grocery kayo, ganun. O kaya sa lotohan, tumaya po muna kayo sa loto bago kayo dumiretso sa bahay po ninyo. Para yung sinasabing mga kaluluwang ligaw o mga espiritu na naandun po sa sementeryo ay hindi susunod po sa inyo. Kasi marami po yan mga kumare kong tigang. Hindi po mismo yung mga kamag-anak nyo inilibing po ninyo. Kasi alam nyo po ba na ang mga kaluluwa sa sementeryo ay naglipahan na din po yan mga kumare kong tigang. Kaya nakakatakot yan. Kaya yan po'y maaring sunod sa atin kapag tayo po'y umuwi na ng ating mga tahanan. So, kaya gawin nyo po yan mga kumare kong tigang, ang pagpapagpag po pagka kayo po ay nakipaglamay o nakipaglibing sa patay. Ang pangalawa po mga kumare kong tigang ay ang tinatawag na, ano ba yung pangalawa? Nakalimutan, naglak ako. At ang pangalawa po mga kumare kong tigang ay yung talaga lang pong ipinagbabawal sa lahat na dapat po iwasang gawin kapag ka tayo po may mga patay. Lalong-lalo na po kapag ka tayo po ay nagbuburol ng patay sa ating mga bahay. Ngayon po baga mga kumare kong tigang, uso pa ba yung ganyan? Yung nagbuburol ng mga patay sa bahay? Di ba parang uso na ngayon sa mga funeral parlor, doon sa mga burulan, di ba yung magbabayad ka na lang doon about 3 days. Parang magkano bang isang araw ngayon? Parang 10,000 ata isang araw o di 3 araw, di 30,000.
Pero hindi ka na maaabala ha, mga kumari kuntigang, kasi kapag kaganyan, di bang nakikipag burulan, madaming tao, syempre, kagulo yan, tapos syempre, parang ang kalat, syempre, pagkasabahan nyo pag ginawa yan, parang, ma-istorbo pa kayo, bawa, di kayo makagalaw ng maayos. Kung halimbawa doon sa mga funeral parlor, kumpleto na po doon. Meron ng maliit na kitchen doon, meron ng lutuan, meron ng CR, tapos may air condition pa, meron pang water dispenser, may TV pa minsan ha, mga kumari kuntigang, tapos may video okay pa. Kung sa bahay, nako, wala pang mga upuan, wala pang yung mga tent, diba? May mga ganun-ganun kasi ha, mga kumari kuntigang, kapag ka nagbuburol. Alam niyo po ba ha, mga kumari kuntigang, na kapag kayo naman po nagbuburol sa bahay, ito dapat daw yung mga iiwasan nating gawin. At ang isa po dyan, ha, mga kumari kuntigang, talagang yung ipinagbabawal na dapat po iwasan gawin. Yung pong pagwawalis o paglilinis ng bahay kapag may nakaburol na patay. Nako, pinagbabawal yan na matatanda kasi parang yan daw po ay magiging dahilan na parang minabanali nating itabo yung kaluluwa ng patay para magtatampo sa atin yan. Ganun ba? Opo ha, mga kumari kuntigang, kaya bawal po ang maglinis o magwalis ng bahay kapag may nakaburol po sa bahay po ninyo. Tapos yung mga sinasabi kung ano-ano pang mga pamahin, katulad nung bawal daw yung may mga nakabuyang-yang na salamin, dapat daw po tatakluban nyo yan, yung mga salamin po ninyo, kasi maaaring kayo daw po kapag kayo po tumingin sa salamin, nalamin kayo ha, mga kumari kuntigang, maaari nyo daw pong makita yung kaluluwa nung nakaburol dyan sa bahay po ninyo. Ganun ba? Opo ha, mga kumari kuntigang. Katulad din po ng pagsuot po ng mga kulay pula. Yan, di ba sabi nga daw yung mga bata, kailangan daw pagsuotin daw po ng mga kulay pula para hindi mapanaginipan yung patay na nakaburol mismo sa bahay. Nako, parang mga ganun pa pala. Opo ha, mga kumari kuntigang, bawal din daw po yung pagluluto daw po ng manok at saka pansit. Bakit? Di ba nga sopas lang, tsaka yung mga lugaw-lugaw, goto, ganun. Pero kapag ka daw manok, bawal daw po, tapos yung maraming sabaw. Di ba sopas marami ding sabaw? Basta yung po mga yung mga pansit na may sabaw, bawal. Tsaka yung manok, hindi daw po pwedeng ilutuin niya kapag kami nakaburol daw po sa bahay. Pero di ba yun nga sopas nga, di ba may manok din yun, tapos may sabaw. Ewan ko, basta. Yan po ha, mga kumari kuntigang, narinig ko lang naman po sa mga matatanda. Sabi bawal daw magluto ng manok, tapos bawal din daw po magluto ng pansit. At yung masasabaw, leche, hindi na maintindihan Susunod Joseph. Tapos, ang isa pa po ha, mga kumari kuntigang, ayun naman pong sinasabing bantay ng patay. Baka kayo po ha, mga kumari kuntigang, nagbuburol ng patay sa bahay po ninyo, tapos tutulugan po ninyo. Yung halimbawa kayo po lahat ng mga tao dyan sa bahay po ninyo, syempre pag-uwi ng mga bisita, yung mga nakiramay, tapos kayo na lang. Sasabihin, sino magbabantay ngayon? Sino magbabantay? Di may totokang magbabantay. Yung 24 hours kasi dapat may bantay Kasi alam niyo po ba, mga kumari kuntigang, ang patay, hindi po dapat iniiwanan niya na walang bantay o walang gising sa loob po ng bahay. Dapat na nga yan po, nasa tabi ng kabaong niya. Habang yan po nakaburol dyan, 24/7 po, dapat po may nagre-relyebo pong nagbabantay sa patay. Kasi alam niyo po ba, masama daw po na iniiwanang walang bantay ang patay kasi yan daw po maaring mawala. Ganun, mawawala, yan pabangon yung patay. Abay, opo ha, mga kumari kuntigang, posible daw po yan. O maaring daw yan po ay nakawin ng mga aswang. Aswang? Paano na nakawin? Nakasara mo ng pintuan, isasara mo naman yung pintuan mo, alam naman iwanan mo yung bukas ang pintuan nyo, tsaka yung gate. Kasi seryoso. Kasi nung araw po ha, mga kumari kuntigang, may paniniwala ng ating mga tatandang mga inuno na bawal nga daw pong iwanan ng patay nang walang bantay. Kasi yun nga daw po, maaring yan daw po kunin daw po ng mga aswang. At meron pong isang partikular na klase po ng aswang na nangunguha po talaga ng mga bangkay. At yan po tinatawag na yung busaw aswang. Busaw aswang? Meron pa bang ganyan ngayon? Leche dito siya pumunta, halimbawa dito, ngayong panahon ng mga millennia, tapos may mga busang-busaw aswang. Tignan ko lang kung hindi siya dito, matego Earth dead. Baka siyang paglamayan. Naku po, parang hindi na ata applicable yung pamahiin na yan. Pero yun nga po ha, mga kumari kuntigang, sinasabi nga ng ating matatandang mainuno. Kahit ngayon po, dapat daw po huwag iiwanan ng mga patay na walang bantay. Kasi yun nga po, maaring daw yan manakaw nga kunin, tapos papalitan daw yan ng puno ng
saging, yung mga tinibang puno ng saging, tapos akala nyo yung patay nyong ganyan, yung pa rin. Pero yung pala, puno na ng saging yun. Naku po. Pero ang wangis no, na mga kumari kong tigang, parang kamukha pa rin ng patay po ninyo. Ganun pala. Opo, hamak. Pero akala nyo, yun pa rin yung patay nyo, pero yung pala saging na yun, tapos yung bangkay nung patay nyo, ando na sa simenteryo, dinala na, hinakot na, o yun, kinarni na ng mga aswang. Niluto na, kinain na. Nilanta ka na? Oh. Abi, opo, mga kumari kong tigang, nung araw po yun. Totoo po yan, mga kumari kong tigang. So, kaya, dapat po ay babantayan nyo po ang inyo po mga patay 24/7 hanggang sa ito po ay mailibing. Yan. Tapos, sa pagbabantay po ng mga patay sa inyo pong tahanan, dapat daw po iwasan nyo po ito, yung mga dapat yung iwasan. Yan. Huwag daw po kayong uupo doon sa pinakapaanan ng bangkay o nung kabaong ng patay. Diba, meron yung mga visitors, yung lounging area. Bawal daw po, hamak mari kong tigang, na maglagay po ng upuan doon po sa pinakapaanan ng patay. Bakit? Kasi alam niyo po ba, hamak mari kong tigang, na ang mga patay, yung kaluluwa ng patay, hindi pa yun umaalis ng bahay po ninyo ng 9 na araw. Tapos, bago yan pumunta doon sa kabilang buhay, doon sa langit, 40 days pa po yan, bago sila tumawid doon sa ilog. Maliligo pa yan doon sa pinakailog na sinasabing, saan ba yung ilog na yun? Basta doon, maliliw. Meron daw po yan tinatawid ang pang-ilog after 40 days. Saka daw sila tatawid papunta doon nga sa, kung saan sila pupuntahan, bawa ko sa langit o doon sa impyerno o sa purgatorio. Yan. Pero 9 days po, hamak mari kong tigang, tandaan nyo po ito. Ang kaluluwa po ng mga patay ay naandyan pa rin po sa inyo pong bahay o doon sa mismo pong pinagbuburulan po ninyo. Paikot-ikot pa po yan, hamak mari kong tigang, at kayo po'y maaring yun nga, dinadalaw pa rin niya. At yan po, habang daw po ang kanyang katawan ay pinagbuburulan, alam nyo kung nasaan siya, naandun po siya sa pinakataas po ng ulo niya, nakatayo siyang ganyan. Ganun, pinapanood niya o iniintay niya yung mga kakilala niya o mga kaibigan niya kung sino ang dadalaw sa kanya sa burol niya, kaya alam niya yun. Tapos, syempre, pag naandun daw kayo, doon sa paanan niya, maaring kayo daw po, hamak mari kong tigang, ay dalawin ng patay. Kayo daw po yung unang dadalawin niya o pagpaparamdaman niya. O, gusto niyo ba yun? Kasi nakatingin talaga siyang ganyan, nakatayo siyang ganyan doon sa pinakaulunan ng kabaong niya. Yan, 24/7 din po, 9 days po, andyan po sila. Hindi pa sila naalis ng bahay po niyo. Halimbawa, syempre, ang burulan lang naman ngayon, syempre 3 days, pinakamahaba na yan kasi medyo mahal nga 10,000 isang araw, di 30,000 na yung isang package, 3 days, 30,000. So yung iba, yung medyo nakaka-LL, minsan 1 week o 4 days, 5 days, kaya nila magbayad. Pero yung iba naman po, they opted to stay na lang sa bahay. Doon na lang sila binuburol sa bahay para libre. Kaya lang po, alam niyo po sa Chinese, meron silang paniniwala din na bawal daw po ang magburol ng patay sa bahay kasi malas daw po yan. Negative po, hamak mari kong tigang. Tapos, sabi nila, ang isang bahay daw po na yun nga, pinagbuburulan ng patay, mabigat daw po ang pasok ng swerte after that. Kaya kayo po, mas maganda, wag po kayo magpapaburol ng patay po ninyo sa bahay nyo. Diba? Lalong-lalo na po yung mga bagong gawang bahay. Tapos, merong biglang namatay sa inyo. Wag naman sana, hamak mari kong tigang. Tapos kayo dyan magpapaburol, negative po. Magpaburol na lang po kayo sa mga, yun nga, yung binabayaran, yung mga burulan talaga, yung mga funeral parlor. Doon na lang kayo magpaburol. Para, kumbaga, less hassle na. O, di ba ga? Mas convenient pa yun. Tapos, doon na rin kasi ginagawa minsan yung bendisyon. Pwede nyo yung pamisahan doon. Hindi nyo dadalhin sa simbahan. Hindi na kayo magpapara-parada pa. Di ba? Minsan nakakabuisit din yan. Yung paglilibing ng patay. Kasi yun na nga. Kasi ang kasunod nga po na nung paniniwala ng ating matatanda ng mga ninuno kapag ka naglilibing naman, ililibing na. Kapag ka daw po ilalabas na yung kabaong ng patay, iwasan daw po na yan po'y mauntog po sa kahit saang bahagi po ng inyong pong mga bahay. Lalong-lalo na po sa pintuan po ninyo. Kasi yan daw po magiging dahilan na hindi matatahimik ang patay. Kaya yan po ay, nako, parang magsasama pa ng kasama niya. Tapos may bigla na rin mamamatay ulit sa inyo sa mga kamag-anak ko niyo. Parang hindi makakayanan, madidepress, ganyan. O baka mayroong susunod na may sakit pa. Tapos sasama at susunod na agad-agad. Mayroong nangyayaring ganyan, hamak mari ko tinggal, halimbawa yung asawa namatay.
Tapos yung asawang babae na depressed, nalungkot, may sakit din, ba, mayroon din iniindang sakit, hindi na rin makakayanan, aatakihin rin yung sinasabi nga pong parang sinundo na o isinama na. Kasi parang nalulungkot yung patay na wala na mag-aalaga sa asawa niya, halimbawa ganun, nag-iisa na lang. Parang they opted to yung to bring her na lang. To bring her, ano yun? To sama na lang, isama na lang. Ganun, isasama na lang to bring her. Ano yung pag-Elia? Parang may baggage. Yun nga po, parang yayayain na niya o sasama na niya mismo yung asawa niya, bawa ganun. O halimbawa, minsan yung anak niya na hindi niya maiwan-iwanan. Ganun pala. Opo, hama kumari kuntigang, kaya iwasan niyo yan. Tapos sa paglilibing po ng patay, halimbawa, di ba minsan yung dadalhin pa nga simbahan, tapos kayo halimbawa makikipaglibing, nahuli kayo, na-late kayo ng dating, kayo susunod pa sa simbahan, huwag niyo pong gagawin yan. Malas po yun, hama kumari kuntigang, kasi ma-imbibe niyo po yung mga negative energy ng patay, at yan po, mamalasin kayo kapag kayo susunod pa. Hindi rin po maganda, hama kumari kuntigang, kayo po ang mauna sa sementeryo. Dapat po, hintayin nyo na lang po yung patay. Halimbawa, merong entourage. May entourage ba ang patay? O halimbawa, yung merong service. Doon muna kayo sa service. Huwag muna kayong, yung hamit na papasok na doon agad-agad doon sa hukay. Yung aantayin nyo na doon, tapos kayo pa selfie-selfie pa, yung pibidyohan nyo pang ganyan, kayo nauna na doon sa hukay. Hayaan nyo po muna na unang makapasok po ang kabaong ng patay kapag kayo po, di ba, hinubuhat na bago kayo sumunod. Kaya dapat ang mga tao nasa likodan po lagi ng patay. Ganon. Kaya iwasan nyo po yan, hama kumari kuntigang, kayo po'y hamit na hamit at kayo po'y mauna pa doon sa hukay. Hindi pa nadating yung patay, kayo abang na. Nako. Baka kayo pa ang unang maibulog doon sa hukay. Ay leche, bahala ka sa buhay nyo. Tapos alam niyo po ba, hama kumari kuntigang, na bukod sa mga sinasabing mga pinagbabawal na yan, meron din naman po mga sinasabing mga pwede tayong gawin na pwede nating kumbaga ikaswerte sa buhay natin. Sa patay? Opo, hama kumari kuntigang, katulad nung sinasabi na paglalagay po nung pera sa kamay ng patay, tapos kukunin niyo po yan bago siya ilibing. Yan, hama kumari kuntigang. Naku, napakaganda niyan, yung pamahiin na yan. Ginagawa yan ng ating matatandang mga inuno nung araw para kumbaga tayo daw po ay maka-imbibe naman ng kaswertihan. Kasi alam niyo po ba, kapag kayo po'y naglagay po ng pera doon sa kamay ng patay, tapos yan po'y kinuha po ninyo, yan po'y napakainam na gamit na pampaswerte sa pagninegosyo kung kayo po'y nagbebenta. Opo, hama kumari kuntigang, totoo po yan. Nasubukan niyo na po ba yan? Ang isa pa po, hama kumari kuntigang, kung halimbawa naman daw po kayo po, gusto niyo pong kayo po'y manalo lagi sa sugal. Sa sugal po, hama kumari kuntigang, napakainam naman daw po, hama kumari kuntigang, kung makukuha niyo daw po yung panyo na nakatali sa ulo ng patay. Di ba meron yung usually nakatali ditong panyo ng patay? Yung tinatalian kasi yan Bakit ba tinatalian ng ulo ng patay? Kasi parang... Pero ngayon nata wala nang nagtatali ng ng patay, di ba yung panyo sa ulo ng patay? Bakit ba? Pa-comment down yung gadyan, hama kumari kuntigang, bakit nung araw itinatalian nga ng panyo puti yung ulo ng patay? Kasi ang narinig ko lang nung araw, hama kumari kuntigang, sabi-sabi po, yun daw pong tinatalian daw po ng ganyan ng ng ulo ng patay kasi para daw yung bunganga niya ay hindi bumuka. Kapag ka daw po yan daw po kasi yung namatay daw ay parang namatay dahil sa kagagawan din po ng isang kumbaga karunungang itim, halimbawa kinulam. Ganyan. Kasi daw yan po palang mga kinukulam kapag ka namamatay, nakanganga. Tapos, yan daw po para daw hindi gumanga yung mga patay, tinatalian daw po ng puting panyo dito para hindi daw po makalabas yung kaluluwa po nung espiritu o yung energy nung nagpakulam para daw po masama na doon po doon sa hukay yung energy po nung kumulam sa kanya. Kasi meron silang ginagawang orasyon dyan Pero sabi parang yun nga, para daw hindi nga daw ngumanga. Pero ngayon po, hama kumari kuntigang, iba nang ginagawa, hindi lang tinatalian yan ng panyong kulay puti. Yan po, inilalagyan na lang po nila dito ng mighty band, dinidikit na lang nila. Ganun ba? Opo, hama kumari kuntigang, kasi may nakita akong ganyan May napanood ako sa YouTube. Ganun ang ginagawa, para daw hindi bumuka yan, nilalagyan ng mighty band, nakaganoon na siya. Tapos medyo hopyak yung itsura ng mukha nung namatay. Nilalagyan pala ng isang tambak na dito, yung bulak. Para kumbaga yung
para hindi hopyak na hopyak baga, para kumbaga parang tumaba-taba ang mukha. Tapos sasalpakan niya ng bulak na gano'n. Tapos yun nga, galagyan dito ng mighty pan. Para hindi nga bumuka. Pati yung mata niyan eh. Kasi di ba minsan parang sinasabi, may nakadilat daw na patay. Sabi, ay may nakamulat o. Sabi ganyan. Parang may iniintay pa yan. Eh yung pagkagad daw ganun po, nilalagyan din ng mighty pan yun. Dinidikit. Ganun ba? Opo, nasa nagme-makeup na yun, Hama Kumari Kuntigang. Pero alam niyo po ba, Hama Kumari Kuntigang, na kapag ka nakuha niyo daw po yun, yung pong panyong yun ng patay, Hama Kumari Kuntigang, na itinari sa kanya, yan daw po yung napakainam daw pong pampaswerte naman po sa pagsusugal. Talaga ba? Opo, Hama Kumari Kuntigang. At ang isa pa po, Hama Kumari Kuntigang, na ginagawa din po sa mga patay, yung pong tinatawag na pamahiin po sa pagbulong ng patay. Bakit? Bakit mabubulong yung mga tao sa patay? Kasi pwede kayong bubulong sa patay, Hama Kumari Kuntigang. Halimbawa, meron kayong mga gustong hilingin sa patay. Halimbawa, sabihin nyo ang ibubulong nyo po doon, Hama Kumari Kuntigang, yung mga gusto nyo pong mangyari. Yan, halimbawa, kayo po meron din mga sakit-sakit na nararamdaman sa buhay po ninyo. Yan, ibulong nyo na yun sa patay, sabihin nyo sa kanya, kunin mo na o isama mo na lahat ng mga kamalasan ko, yung lahat ng mga sakit-sakit ko sa katawan, dalhin mo na sa hukay mo. Para kumbaga, gumaling na kayo. O halimbawa, kayo po'y maraming problema sa buhay nyo. Sasabihin nyo sa kanya, kunin mo na ang lahat ng problema at kamalasan ko sa buhay ko ngayon. Dalhin mo na sa hukay mo. Halimbawa, lubog kayo sa utang. Sabihin nyo sa kanya, kunin mo na yung utang ko, dalhin mo na sa hukay mo. Ganun po, Hama Kumari Kuntigang, ang pagbulong. Pero wag kayong bubulong, Hama Kumari Kuntigang, na magka-curse kayo. Nasasabihin nyo, kunin mo na yung tsahin natin na walang hiya. Isama mo na sa hukay mo. Huwag gano'n, Hama Kumari Kuntigang, masama po yun. Pero alam niyo po ba, Hama Kumari Kuntigang, yung tinatawag na sisiw sa ibabaw ng kabaong ng patay? Nakakita na ba kayo ng ganyan, Hama Kumari Kuntigang? Nako, isa po yung ngayon sa, sa trending ngayon. Kasi diba, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa isang online seller, yung mag-asawa na tinegoers, pinatay, Hama Kumari Kuntigang, nung kumari pa mismo niya, yung best friend niya ata. Allegedly, Hama Kumari Kuntigang, ewan ko kung talagang totoo yun. Pero yan po yung talagang trending ngayon at marami talagang nag-share po niyan. Yung, anong pangalan nun? Yung mag-asawa, yung Lulu Lerms ata yun eh. Nabasa ko lang din, nakita ko lang din po sa video na yun nga yung online seller ata na parang ang pinagmulan po ay dahil po sa inggit. Tapos dahil din po sa pera. Alam niyo po ba, Hama Kumari Kuntigang, yan, na yung sisiw na yan ay nilalagay po sa kabaong ng patay para daw po makonsensya yung patay. Makonsensya po yung pumatay o nagpapatay doon po sa taong yun. Halimbawa, ang tao namatay sa isang karumal-dumal na na yun nga, pangyayari, halimbawa, pinapatay. O ngayon, katulad ng tinambangan. Parang tayo gun for hire. Tapos yun na nga, namatay yung mag-asawa, kawawa naman yung anak Tapos yun na nga, ang nangyari, ang mastermind pala yun din yung kumarin niya. Ninang pa nung anak niya, nakos Mariose. Parang hindi ko ata ma-imagine. Tapos alam nyo, pumunta pa daw yung pong allegedly, yun na nga, yung pong suspect, yung kumarin niya. Tapos nagbigay pa daw ata ng abuloy doon sa nanay. Nako, paano yun na-atim yun, sus Mariose? Tapos parang sinasabi, kasi ito daw pong allegedly na nga ito na parang suspect, meron daw pong utang doon sa mag-asawa na 13M, ngayon parang sinisingil, ngayon parang, yun nga, parang nagpo-provoke din kasi itong mag-asawa ng parang sinisingil kasi nagpaparinig doon sa isa, pinaparinggan niya na parang, magbayad ka na ng utang mo, ganyan. Kasi alam mo, yung mga hindi nagbabayad ng utang, parang minamalas yan, o kinakarma yan, o tapos sinasabi kung ayaw mong bayad ng gusto mo kunin ka na ni Lord. Ayun, parang sabi yun nga, parang inunahan ata sila. Tapos yun, nagbayad pa ata daw ng almost million, parang 900,000 ata yung sa gun for hire. Naku, Mariosep, nakakatakot yung ganyan, Hama Kumari Kuntigang. Pero alam niyo po ba, Hama Kumari Kuntigang, na yan, yung sisiw po sa ibabaw ng kabaong ng patay, napaka-epektibo po niyan. Para daw kasi yan, habang tumutuka daw po yung sisiw doon sa ay parang ukil-kilin ng konsensya nung taong yun. Halimbawa, hindi nahuli yung gumawa, yung suspect o yung gumawa ng pagpatay, para daw pumahuli at sumuko para makonsensya
yan daw po, lalagyan daw po ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ng patay doon sa pinakasalamin at bigas. Tapos habang tinutuka daw po ng sisiw yung bigas, yun daw parang habang tumutunog-tunog yun doon sa salamin ng patay, inuukil-kil siya at hindi siya patatahimikin nung nung sisiw at hindi siya patatahimikin ng budhi niya. At siya'y parang yun nga, makukonsensya talaga siya. Pero alam niyo po ba, Hama-Kumari kong Tigang, na meron akong isang naulinigan o naabata na isang yun pamamaraan na pwede nyo rin pong gawin. Kung gusto nyo talagang yung taong gumawa ng ganyan, sa mga kamag-anak nyo, yun nga, hindi nahuli, nakatakas, parang nagmamaang-maangan pang ganyan, leche, katulad niyan. Pumunta pa sa burol, tapos kunyari nakikirama, yun pala siya palang mastermind. Para alam nyo po, Hama-Kumari kong Tigang, para pumutak yan. Para siya talaga'y makonsensya at siya'y sumuko. Alam niyo po ba kung anong isang napakainam na paraan? Kayo po'y kumuha lang po ng isang piraso po ng tuyong kahoy. Kahit ano pong klaseng punong kahoy, Hama-Kumari kong Tigang. At yung kahoy na yan ay ilalagay niyo po sa kamay o sa palad ng patay bago siya ilibing. Dapat po, Hama-Kumari kong Tigang, ay nakatikom na ganyan. Tapos ibubulong niyo doon sa patay na yun, konsensyahin mo yung pumatay sa'yo. Ganon. Ibubulong yung ganyan niya. Tapos ilalagay yung yung pinakapiraso ng kahoy na yun sa kamay ng patay. Sa kanan po, Hama-Kumari kong Tigang. Kasi parang justice, kasi pagkakanan, justice yan eh. Kumbaga, parang hustisya. Diba? Ganon. So, ilalagay nyo po dyan yung isang piraso po ng kahit anong tuyong kahoy po, ng punong kahoy. Yan, ilalagay nyo po sa loob po. Dapat po hindi nakikita, Hama-Kumari kong Tigang. At dapat po wala pong nakakaalam. Kasi baka malaman niya nung mismong suspect andun. Baka kunin din niya, tanggalin niya. Kasi alam niyo po ba, Hama-Kumari kong Tigang, na kapag kaya po yung nailibing na po sa loob ng nung kamay ng patay, yan pong taong yan, hindi matatahimik yan, makukonsensya yan, at yan po ay kakarmahin. Opo, Hama-Kumari kong Tigang, at alam niyo kung ano mangyayari, makukonsensya yang gumawa nung karumal-dumal na yan, na krimen na yan, doon sa patay. At alam niyo, hanggang sa yan, pagka hindi siya tumugak, yung hindi siya umamin, nako, kakarmahin siya, bagay magkakasakit din siya, at eventually, mamamatay din siya, hindi siya makakawala. Talaga ba? Parang nakakatakot naman yun. Opo, yan po isang pinakalumang pamamaraan yan sa yun nga, pagpapakonsensya ng isang taong gumawa ng kasalanan sa isang taong pinatay. Naku, napaka-epektibo po niyan, Hama-Kumari kong Tigang. Bihira lang po ang nakakaalam niyan, yung paglalagay po ng isang pirasong kahoy sa kamay ng patay. Kasi usually po ang ginagawa, Hama-Kumari kong Tigang, ayun nga pong sisiw sa ibabaw po ng salamin ng kabaong. Pero effective din po yun, Hama-Kumari kong Tigang, pero mas effective po ito kasi yan po, kapag ka nailibing na yan, syempre, hindi mo na matatanggal yan, kumbaga hindi mo na mababawi yan, at talagang ikaw ay hindi titigilan ng karma, at ikaw ay talagang makukonsensya hanggang sa ikaw ay parang, yun na nga, parang magpatiwakal ka na rin. Talaga ba? Parang nakakatakot naman yun. Opo, Hama-Kumari kong Tigang, kaya subukan niyo po yan. Kung halimbawa kayo po yung makakilala na yun na nga, pinatay na ganyan, yan. Nailibing na ba yung mag-asawa, si Lolo Lerms na yun? Baka hindi pa, sabihan nyo, i-text nyo, PM nyo. Sabihin nyo, lagyan ng kahoy yung kamay ng patay. Kahit anong klaseng punong kahoy, yung tuyo, lalagay doon sa kamay ng patay para yung kung sino man nung gumawa sa kanya ng karumal-dumal na yan. Lahat sila, pati yung mga gunman, yun, makukonsensya yun at sila'y talagang lahat iisasama nun sa hukay ng patay na yun. Talaga ba? Parang nakakatakot naman. Aba, syempre, ganun talaga. Pagka gumawa kasi kayo ng kasalanan, ng kasamaan, lalo na yan, na pinagmulan inggit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang inggit talagang yan, minsan nakakamatay yan eh. Pagka nainggit po ang tao sa inyo, talagang walang ibubulid na kabutihan yan. Talagang kayo hihilahin yan sa sa kasamaan. O tingnan nyo nangyari dyan, nainggit lang siya kasi parang top distributor ata itong mag-asawa. Parang sila yung number 1 top distributor, tapos itong suspect, parang second lang siya na second distributor. Parang gusto niya maging number 1 siya, yun nga, pinaligpit niya yung kaibigan niya, yung best friend niya, kumari niya. Oh, di ba? Para siya ngayon yung number 1. Oh, tapos may utang pa siyang 13 million. Para kumbaga hitting two birds in one stone. Oh, di ba? Siya nang magiging number 1 ngayon, tapos hindi na siya magbabayad ng utang niya. Ano bang nangyari sa kasong niya, di ba? Parang ewan ko. Basta yan po yung nabasa ko lang dyan, napanood ko lang dyan sa YouTube. Marami kasi po nag-share. Marami kasi mga marites ang nag-share. Yan po, Hama-Kumari kong Tigang, ay nabanggit lamang naman po natin kasi yan po yung may kaugnayan nga sa pinag-uusapan natin ngayon na yun na nga, pamahiin tungkol nga po sa patay.
Yan, kung gusto nyo pong makonsensya yung mga taong gumawa ng karumad-dumad na krimen na ganyan sa mga kamag-anak po ninyo, ganyan po ang gawin po ninyo. Pero bago siya ilibing, hama kumari kuntigang. Opo, hama kumari kuntigang, ganun ang gagawin nyo. Sabihin nyo doon sa maglilibing, teka, buksan mo muna, may gagawin muna ako. Kasi di ba bago yung ilibing naman, talagang binubuksan muna yan kasi yung mga rosaryo nga po, kasi di ba nahawak ng patay, ginugupit yan, hindi pwede yan na ililibing nyo na buo yung rosaryo. Tapos yun nga, yung mga pera sa kamay, tinatanggal yan. So ang gagawin nyo po doon, bago nyo so, ganyan po ang gagawin po ninyo, hama kumari kuntigang. Bago yung ilubog doon sa hukay, pabuksan nyo muna yan. Sabihin nyo, teka, buksan nyo muna at ako'y magagawin pa. Ganon, sabihin nyo ganon. Halimbawa, kamag-anak kayo. Kasi di ba yan ay talagang binubuksan? Kasi di ba yung mga rosaryo nga, yung mga kwintas, pinuputol po yan, hama kumari kuntigang, yung mga sampagita. Hindi po pwede kasi buo yan, yung rosaryo. Gugupitin mo muna yan. Tapos, yung mga pera sa kamay, tatanggalin nyo yun. Ang gawin nyo, maghanda na kayo ng isang pirasong kahoy na tuyo. Tapos, yun po ang ipapalit nyo po doon sa pera ng patay. Yun po ilalagay naman po sa loob niya. Kailangan po yung nakatikom na ganyan. Talagang hindi nakabuka, hindi nasisilip, hama kumari kuntigang. Tapos, ipasara nyo na yung kabaong. Baka mamaya may dumapit pa. Tapos yung pala ang killer. Tapos kinuha din yung ano. Kasi alam niya yun eh. Bawa, alam niya na mayroong kayo inilagay doon. Yari siya. So ganun hama kumari kuntigang. Subukan nyo po yan. At makikita nyo, nako kapag talagang yan ay umepekto, talaga namang hindi siya titigilan, hama kumari kuntigang. Siya ay talagang kukonsensyahin at hindi siya talaga patatahimikin ng kanyang budhe. Talaga. Hama kumari kuntigang. Hindi naman po hama kumari kuntigang. So, ayan po hama kumari kuntigang ang ilan sa mga sinasabing nako, mga pinakalumat nako, isa sa mga pwede po nating gawin, i-observe. Pero pwede naman pong hindi, hama kumari kuntigang, kung kayo po hindi na po naniniwala sa mga ganyang mga pamapamahiin. Pero sabi nga po, hama kumari kuntigang, ito naman po yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Wala naman pong mawawala sa atin kung paniniwalaan po natin ito. Kasi yun na nga, malay nyo, yan po makatulong sa atin. Para yun na nga, medyo umalwan-alwan naman po ang pakiramdam natin. At tayo po hindi abata na makamalasan dyan kapag tayo po ay may mga patay. So yun po hama kumari kuntigang, sana po may napultan ba kayo mga bagong idea at kaalaman tungkol po sa ating topic na pinag-usapang ito. At kung kayo po may katanungan tungkol po dito, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mga questions dyan sa ating comment box at kapag kayo po nabasa ko, sasagutin ko din po yan dito, hama kumari kuntigang. And so with that mga kumari kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kuntigang. Ayan na, umulan na. Nakos, Mariose. May bagyo daw ata eh. Ano ang pangalan ng bagyo? Christine? May bagyo daw dito Luzon. Papasok daw ata sa sa Philippine Responsibility. Philippine Responsibility. Area of Responsibility.